Muli po ay bumabati po kami sa inyong lahat, mga minamahal na mga kababayan, mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon, ng isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat sa ating Diyos na tayo po muli ay pinagsama-sama upang mag-aral po ng kanyang mga salita. Muli po ay yumuko po tayo mga kapatid at manalangin po tayo sandali. Hallelujah! Ama naming Diyos na buhay, lubos po kami nagpapasalamat sa kabutihan at sa pagmamahal na patuloy mong ibinubuhos po sa amin, maging sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala. Salamat po Diyos na sa pagkakataon po na ito ay mapapakinggan muli namin ang iyong mga salita. Dalangin po namin na manguna ka sa aming mga buhay habang binubuksan po namin ang aming mga puso't pandinig. O Diyos, kumilos ka at maihayag ka sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga salita mo na aming mapapag-aralan. Ito'y ipaunawa mo ng lubos at nang maintindihan po namin sa gayon o Diyos, ang aming pananampalataya ay lubos pa po na lumago at lumalim pa po ang aming pagkakaalam sa inyo, Panginoon. Salamat po Diyos at ikaw lamang po ang aming itinataas at pinupurit, pinapasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, dadako po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at ang pag-usapan po natin ngayong umaga mga kapatid ay faith o pananampalataya po. Amen? So, hinihiling ko po na makinig po tayo ng mabuti para maintindihan po natin ang mga mensahe na nais ipaabot po ng ating Diyos sa atin. Now, ang pananampalataya po mga kapatid ay isa pong seryosong usapin. Ayaw po ng Diyos na ito ay minamaliit po natin o binabaliwala at itrato natin na parang isang simpleng bagay lamang, mga kapatid. Alam niyo po, alam ng Diyos kung ano po ang mangyayari sa ating hinaharap. Kaya mariin po na pinaalalahanan po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo noon na kailangan ay maging matatag at matibay po ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananampalataya. Sapagkat sila ay haharap sa isang matinding pagsubok sa pananampalataya. At ganoon din po sa atin po ngayon mga kapatid. Tayo po ay nasa panahon ng mga kaganapan po ng mga propesiya, kaganapan po ng mga salita ng Diyos. Kung saan kailangan din po nating maging matatag at kailangan din po nating maging malakas at maging tapat po sa ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat mga kapatid, kung ang ating pananampalataya ay hindi po lumalalim at hindi po matatag, tayo po ay madali pong nawawala, tayo po ay madali pong bumibigay, tayo po ay madali pong manlamig sa ating pananampalataya. So alam po ng Diyos, kaya kahit sa kanyang mga disipulo po noon ay matindi po ang kanyang pagbabala, pagpapaalala na kailangan po nilang maging matatag sa kanilang mga pananampalataya. So ganun din po sa atin ngayon mga minamahal na mga kapatid. So isang tabi muna po natin yung ating mga kalagayan. Maaaring nasa kulungan kayo, nasa labas po kami, pero lahat po tayo ay meron pong mga pagsubok na pinagdaraanan. Wala pong tao na hindi po dumadaan sa problema. Kung kaya't ito po ang isaalang-alang po natin mga minamahal na kailangan po yung panampalataya po natin ay maging malalim, maiugat po. Nang sa gayon, kahit dumating po yung mga matinding pagsubok sa ating panampalataya ay hindi po tayo basta-basta po natitinag o nawawala. Amen? So, makipagbukas po kayo sa aklat po ng Mateo mula po sa Kapitulo 24, in verse 13. At basahin po natin dyan. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ulitin po natin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas o hanggang wakas ang siyang maliligtas. See that? Mismo ang Panginoong Hesus ang nagsasabi na ang mga magtatapat lang sa kanilang pananampalataya, yung mga matitibay lang ang kanilang pananampalataya, ang siyang maliligtas. See? So hindi po pwede ang pananampalataya na kunwa-kunwari lang.
Hindi po pwede ang pananampalataya na napakaliit lang. Kailangan yung pananampalataya natin ay matatag at matibay. So kung sino man ang mananatiling tapat, matibay ang paninindigan, matatag sa pananampalataya, ay siya lamang ang maliligtas. Kung sino po yung mga nagpapatuloy na sumunod at gumawa sa kalooban ng Diyos. See that? Ngunit nakakalungkot po mga kapatid na sa panahon po ngayon, sa totoo lang, marami pong anak ng Diyos, marami pong mga mananampalataya, ang nagre-relax po sa kanilang mga pananampalataya at nagpapakampante po sila. Marami ang naging makamundo na kahit pa napakinggan nila ang mga salita ng Diyos, nagkaroon sila ng panampalataya, tinanggap nila ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, sila po ay bumalik po sa mundo. Naging makamundo ulit. So wala pong kaluguran ang Diyos doon. Malungkot po ang Panginoon. So marami ang mas pinili at inuna ang mga gawain, ang mga bagay dito sa mundo. Sila ay nakalimot. Ang iba pa nga, mas piniling natutulog na lang imbis na umattend po ng gawain. Ayan? So ngayon po sa panahon na ito, natutupad yung mga propesiya na sinabi po ng ating Panginoong Hesus. Ang mga iba, ang pagpunta sa simbahan ay kahit hindi sila pumunta ng simbahan, nang umattend ng gawain ay naging normal na lang at hindi po sila nababahala. Sa bagay, may mga pilosopo din po, no? Sabihin nila na hindi naman nakikita ang panampalataya sa pagpunta sa simbahan. Okay na ako dito sa bahay. Basta importante ay nagdadasal ako, nananalangin ako, at hindi ako gumagawa ng masama. Ganun po yung sinasabi ng pilosopo, pero maganda po yun, pero hindi po sapat, mga kapatid, dahil iniutos po ng Diyos na kailangan din po nating magtipon-tipon na umattend po sa mga gawain. Yan po ang utos ng Diyos. Abay, kung ganun ang kaisipan ng isang tao, ng isang pilosopo, parang sinasabi niya mas magaling pa siya sa Panginoon. Ano? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, na marami po ang ayaw mag-commit sa gawain ng Diyos. Ayaw nila ng sakripisyo. See that? Pero darating ang araw, mga kapatid, itong mga salita ng Diyos, nasa kapanahunan po tayo na itong mga salita ay natutupad. Salita ng Diyos ay natutupad. Kailangan po natin ang isang pananampalataya na matibay at tapat para tayo ay makayanan po natin itong mga darating po ng mga pagsubok. Amen? Kaya wag po nating ipagsawalang bahala, wag po nating maliitin at itratong simpleng bagay lang po ang pananampalataya, mga kapatid. Wag po tayong isang tao na parang walang pakialam. Dapat ay maging malinaw po sa ating kaisipan, sa ating puso, na kailangan po nating alagaan itong panampalataya natin, mga kapatid, dahil pagdating po ng Panginoon, yan po ang isang titingnan ng Diyos. Kung ang isang tao ay mayroon nga bang pananampalataya sa Kanya. At maliwanag po dyan sa ating binasa na kung sino lamang ang magtatapat, mananatiling matatag, matibay ang panampalataya, ang siyang maliligtas. So we have to put in mind that faith is a serious matter po, mga kapatid. Hindi po ito ordinaryong bagay lang. Na kahit paulit-ulit po nating napapakinggan, minsan nakakalimot po tayo. Amen? Now, sa lahat ng mga matutuwid, sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 38, the just shall live by faith. Ang matuwid, kung lingkod, okay, ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano daw tayo mabubuhay, mga kapatid? Sa pananampalataya. Ngunit kung siya ay tatalikod, see that? This is a warning po sa ating lahat. Kung siya po ay tatalikod sa kanyang pananampalataya, iiwanan po ang kanyang paglilingkod sa Diyos, hindi ko siya kalulugdan, sabi ng Diyos. See?
So ibig sabihin, wala na pong wala na pong dahilan, rason para tayo po ay tumalikod pa. Dahil pag tumalikod po tayo, hindi po tayo kalulugdan po ng Diyos. Kaya ang kailangan po natin mabuhay at magpatuloy po na mabuhay sang-ayon po sa ating pananampalataya o sang-ayon po sa pananampalataya, mga kapatid. Dito tayo pupurma, mga kapatid. Mabuhay sa pananampalataya. Amen? Ang mga matutuwid ay kailangang mabuhay sa pananampalataya. So ito po ay pamantayan po ng ating Diyos. Hindi lamang po ito sinasabi ng tao. Mismong sa salita ng Diyos ay sinasabi na ang mga matutuwid, ang mga meron pong pananampalataya ay mabuhay sa pananampalataya. Magpatuloy na mabuhay sa pananampalataya. Ganun po yun. Now, alam niyo po kung bakit, dahil sinasabi rin po niya dyan. Basahin po natin sa Hebrews chapter 11 verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. See that? Now, kung ang isang tao ay walang pagtitiwala, walang pananampalataya sa Diyos, ang Diyos ay hindi po malulugot sa kanya. Sabi po niya dyan. So kung hindi po tayo sumampalataya sa kanya, hindi siya malulugod po sa atin. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos, o kung sinumang tumatawag, nananalangin, ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen? Ibig sabihin po niyan, kung ikaw ay manalangin, kapatid, maniwala ka na ang pinapanalangin mo, o kung ikaw ay pinanalangin, ang kasagutan ay tinatanggap mo na. Na kahit hindi mapuputi nakikita, hindi mo pa nararamdaman, ay tinatanggap mo na. At yun po ang pananampalataya na nakakalugod po sa ating Diyos. Sabi niya dyan, ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig po sa Kanya. Malinaw po yan, mga kapatid. So ang isang bagay na nais makita ng Diyos sa Kanyang mga anak ay isang pananampalataya po na tapat. Without faith, it is impossible, imposible po na malugod ang Diyos kung wala tayong pananampalataya, mga kapatid. So ibig sabihin, it is faith that pleases God. Ang pananampalataya ang nakakapagbigay kaluguran sa Diyos, so meaning to say, it catches the attention of God. Alam ba yung mapapansin ng Diyos na, itong anak ko na ito ay talagang nagtitiwala, naniniwala, nananampalataya sa akin. So kung tayo po ay nananampalataya, mga kapatid, it is like we are putting God in a position to bless us and hear our prayers. Inilalagay po natin ang Diyos sa posisyon upang papakinggan niya at sasagutin niya ang ating mga panalangin. Ganyan po ang pananampalataya, mga kapatid. Kasi kung lalapit ka po sa ating Diyos, mananalangin ka kahit 24 oras kang iyak ng iyak, nagpapalahaw ng iyak sa pananalangin, pero wala ka namang pananampalataya na ang pinapanalangin mo ay sasagutin ng Diyos. Mas mabuti pang madulog ka na lang, kapatid. Ano? Dahil ano pang silbi na tatawag ka sa Diyos na humihiling sa Kanya pero hindi ka naman naniniwala na tutugunin niya ang iyong hinihiling. Nagsasayang ka lang ng oras. Kaya kailangang pairalin po natin ay pananampalataya, mga kapatid. Again, ulitin ko po. Inilalagay po natin ang Diyos sa posisyon upang kikilos siya, gagalaw siya, pagpapalain niya tayo at papakinggan niya ang ating panalangin kung tayo po ay merong katapatan sa pananampalataya, mga kapatid. At paano po nade-develop? Paano po lumalago? Paano po dumarating yung pananampalataya sa atin? So maliwanag po, no? Paulit-ulit po natin itong napapakinggan. Romans chapter 10 verse 17. That faith comes
by hearing, not only hearing, but and hearing the Word of God. Basahin po natin. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sa New King James Version po, mga kapatid, mababasa po natin doon ang pagkakasabi, faith comes by hearing and hearing. So hindi lamang pong isang beses na napakinggan at tama na po yun. Kundi po ay kailangan po nating paulit na pinapakinggan ang salita ng Diyos upang ang panampalataya ay sumaatin. At ito po ay ma-develop sa ating puso. Amen? Dahil kung napakinggan mo lang ng isang beses at tumigil ka na po doon, kapatid, wala pong panampalataya doon. Head knowledge lang po yun. So kailangan po natin ay pakinggan ang salita ng Panginoon upang ma-develop po yung panampalataya po sa atin. Na wag po tayong pakampante na ay, napakinggan ko na yan. Tama na yan, napakinggan ko na ng isang beses o 2 beses. Alam ko na yan. Hindi po ganon, mga kapatid. Dahil sa bawat pagkakalahad ng salita ng Diyos ay marami po tayong matututunan at mapapaalalahanan po tayo. At yan po ang nagiging dahilan kung bakit po tayo nakakapanatili sa paglilingkod sa Diyos dahil yung pananampalataya natin ay naaalagaan. Subukan po nating hindi kakain, mga kapatid, o kaya minsan lang kumain sa isang araw. Yung hindi mo sasadyain na mag-fasting pero talagang hindi ka kakain ng isang araw, di ba magugutom ka? Paano kung gawin mo yan ng isang linggo? Hindi ka lang magugutom, papayat ka pa. So, kailangan po natin, mga kapatid, na pakinggan. Hindi lang po isang beses, 2 beses, 5 beses, paulit-ulit po na pakinggan at basahin ang salita po ng Diyos. Ano po ang sabi dyan? Dumarating ang panampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon sa atin pong lahat na naririto na kahit minsan lamang po sa isang linggo po tayo nagkakasama dito po sa gawain na ito. Magpatuloy lang po tayo, mga kapatid. Marami pa pong mga dakilang bagay at mamanghang bagay na gagawin ng ating Panginoon po sa atin. Amen? Alam niyo po, ganyan po ang ipinag-utos po ng Diyos sa kapanahunan po ni Joshua. Siya po yung leader na nagdala po sa mga Israelita sa lupang ipinangako ng Diyos. Okay? Dito po tayo magtatapos sa bersikulo po ito. Sa aklat po ng Joshua. Chapter 1, verse 8. Okay? Sabi ng Diyos kay Joshua, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ito po, mga kapatid, sinasabi po yung salita ng Diyos, the Bible. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. See? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So sabi po ng Panginoong Diyos, magkwento na lang po ako saglit, sabi niya kay Joshua, na kailangan mong maging matatag, kailangan mong maging matapang. Dahil ikaw ang magdadala, papangunahan mo itong mga Israelita sa lupa o sa lugar na aking ipinangako. So kailangan mong maging matatag sa panampalataya. Kailangan mong maging matapang din. Ngunit hindi po sapat na maging matapang ka lang dahil kasama mo ako. Kailangan mong kasama ako at kasama mo rin at dala-dala mo rin ang aking salita. So ibig sabihin po, mga kapatid, sa atin din po ngayon, hindi po pwedeng sabihin po natin na kasama po natin ang Diyos, ngunit hindi po natin kasama ang Kanyang salita. Dahil kailanman
ang salita ng Diyos at ang Diyos ay isa at hindi po natin siya pupwedeng paghihiwalayin. Amen? So, para maging matagumpay at madala ni Joshua itong mga Israelita sa lupang ipinangako ng Diyos, kailangan niyang maging matatag, matapang at kasama niya ang Diyos. Ganun din po na dala-dala po niya ang salita ng Diyos. Meditate on it day and night, sabi niya. Pagbulay-bulayan mo ang salita ko araw at gabi. Pagkagising mo ng umaga, bago ka matulog, o kahit nasa trabaho tayo, kahit nasa kulungan man po tayo mga kapatid, ano man po ang ating ginagawa ay kasama po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Praise God! So ganyan po, pagbulay-bulayan po natin. Ang mga naririnig, napapakinggan po natin, pagbulay-bulayan po natin. Ulit-ulitin po nating basahin, ulit-ulitin po nating pakinggan, ulitin po nating pagbulay-bulayan. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagbulay-bulayan? Kagaya lang po yan mga kapatid nung si Eva po, doon po sa Garden of Eden, ano? Nung ilagay po sila ng Diyos doon, nakita po nitong si Eva, yung bunga ng the knowledge of good and evil. So hindi lang po niya minsan nakita yon. Nung nakita po niya, tiningnan niya po uli. At tiningnan niya po uli. At tiningnan niya po uli, mga kapatid. Maaaring araw-araw, siya po ay nagnanasa. Siguro masarap kainin ito, doon po yung sa kanyang isip, sa kanyang puso. So yun naman ang ginamit ng dyablo upang hikayatin siya, at siya po ay diniceive hanggang sa kinain po niya ito na kahit alam po niyang ipinagbawal ng Diyos. See that? Na ang gusto ko pong ipunto doon mga kapatid, ganun po ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Na hanggang ito ay kumonsumo o pumukaw po sa ating diwa, sa ating puso, sa ating buhay. Ibig sabihin po, hindi lamang po natin napakinggan, binasa, pinagbulay-bulayan, kundi ang mga salita po ng Diyos na ating napakinggan, na ating pinagbulay-bulayan ay maranasan po natin. Hallelujah! So hindi po sapat na alam lang natin ng Diyos, kilalang natin ng Diyos, maganda po na maranasan din po natin siya. So paano mo siya mararanasan, kapatid? Balik po tayo doon sa salitang faith, pananampalataya. Paano mo nga siya mararanasan? Paano po niya ihayag ang sarili niya sa iyo kung wala ka namang pananampalataya sa Kanya? Na kahit gustong-gusto niyang i-display ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pagmamahal at gusto Kanyang pagpalain, pero hindi ka naman naniniwala, ay sorry ka na lang, kapatid. So ganun po kamakapangyarihan ang pamumuhay ng matapat sa pananampalataya. Kaya as an encouragement sa ating lahat mga kapatid, yaman lang din po na napakinggan na po natin ang mga salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo. Dahil kung sino po ang magiging matatag, matibay at maging tapat sa panampalataya hanggang sa wakas. Hindi po nagkakamali ang Panginoong Yesus sa kanyang sinabi. Sila po ang maliligtas. Wag po tayong magpakampante. Wag po tayong maglaro, mga kapatid. Hindi na po panahon para maglaro sa panampalataya. Lahat po tayo ay naging accountable dahil napakinggan na po natin ang salita ng Diyos. Hindi po hadlang ang sitwasyon o kalagayan po natin o kung saan man po tayo naroon ngayon. Ang usapan po dito ay pananampalataya. At ang pananampalataya po sa Diyos ay hindi po siya nakakulong. Hindi po siya nakatali. Malaya po na ibinibigay sa atin ng Diyos ang panampalataya. Kaya mga kapatid, ganyan po. Patuloy po nating pagbulay-bulayan at pamuhay po itong mga salita ng Diyos na nagpapaalala po sa atin. Maraming salamat at nawa ay patuloy po kayong pagpalain po ng ating Diyos at magpatuloy lamang po tayo sa pakikinig mga kapatid. So kulang man po itong naibahagi ko, patuloy po nating tayong magbasa,
patuloy pong pagbulay-bulayan po natin at mas marami pa po tayong matututunan sa mga salita po ng Diyos. Maraming salamat po and God bless us all. Let us pray. Lord, maraming salamat po muli o Diyos sa mga salita mo na aming napakinggan. Patuloy Panginoon na silyuhan mo ito sa aming mga puso at patuloy pa po na ipaunawa mo po sa bawat isa po sa amin. Salamat o Diyos, ikay aming sinasambat pinupuri. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and Amen.